Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya, shoutout kay Saido. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3081 hanggang 3085. Nanlaki ang mata ng matanda at hindi makapaniwala. Parang ilusyon ang eksena kanina, pero malinaw na sinabi sa kanya ng isda sa pampang na hindi ilusyon, kundi totoong pangyayari. Pero, but how on earth did he did it? May pambihirang kapangyarihan pa ba siya? Nakaramdam ng pamamanhid at goosebumps ang matanda sa buong katawan. Bago iyon, naisip niya na ang Aaron ay mayabang at nakakatawa pa nga. Naisip pa niya na kaya niyang manalo sa Wuji Summit at harapin ang Revenge of the Pok Killer Organization. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisip, o nang ahas na huwag isipin, dahil ang pagganap ng Aaron ngayon ay lampas sa saklaw na mauunawaan ng mga ordinaryong tao. Ilang sandali pa ay mabilis na tumalikod si Leng, patakbong sumabay sa Aaron. Aaron, pasensya na sa nasabi ko kanina. Walang pakialam ang matanda na mas matanda siya sa Aaron. Dahil nawala sa paningin niya ang Aaron at minamaliit niya ang Aaron, dapat siyang humingi ng tawad sa Aaron. Hindi, ikaw at ako ay walang kinalaman sa bawat isa, iba. Hindi natin kailangang humingi ng tawad. Sabi ng Aaron Light. Labis ang panghihinayang ng matanda na hindi sana siya nasa ganoong kahihiyang sitwasyon ngayon kung hindi siya nakahihigit sa Aaron kanina lamang. Aaron, ngayon naniniwala ako na kaya mong harapin ang mga pumatay sa Pok ng walang tulong, pero kailangan ko ang tulong mo. Gusto kong ipaghiganti ang anak ko. Hanggat handa kang tulungan ako, kaya kong bayaran ang anumang halaga. Nagpatuloy ang matanda na sa loob ng maraming taon ay naghahanap siya ng paghihiganti. Ngunit paano siya makakalaban sa isang mamamatay na organisasyon sa pamamagitan lamang ng kanyang lakas? Hanggang sa hitsura ni Aaron ay nakakita ng pagkakataon ang matanda, kaya napunta siya sa Aaron. Ngunit kung minamaliit niya ang Aaron, malamang na palalampasan niya ang pagkakataong ito. Bakit naman kita tutulungan, at hanggat hindi nilalabag ng mga taong iyon ang bottom line ko, hindi ko sila madaling guluhin. Sinabi ni Aaron na ang dahilan kung bakit niya pinakawalan si Tingon sa simula ay ayaw ni Aaron na patayin silang lahat, dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga taong ito. Oo, gagawin nila. Ang mga taong ito ay maaaring gumawa ng anumang immoral, at ang kanilang mga plano para sa iyo ay nagsimula na. Sabi ng matanda, 3,000 kilay bahagyang kulubot, makinig sa mga salita ng matanda ibig sabihin, Tingon bumalik sa mainit na tag-init. Anong plano? Tanong ni Aaron. Ang naunang plano ng matanda ay gamitin ang balita para makipagpalitan sa Aaron, o kahit na makipagtulungan sa Aaron, ngunit hindi siya nang ahas na isipin ito ngayon, dahil alam niya ang katapusan ng paglalaro ng Aaron, at ang lakas ng Aaron ay lumampas, kanyang inaasahan, kaya hindi siya kwalipikadong makipag-ayos sa mga tuntunin sa Aaron. Nahuli nila si Wang Lingqi, at ipinakalat nila ang balita sa pamamagitan ng Nangong Chenkyo, sinusubukang ituro sa iyo ang pinuno ng pamilya Wang. Sabi ng matanda, Nangong Chenkyo. Aaron mukha biglang nanlamig, bagay na ito, nang hindi inaasahan at Nangong Chenkyo din ay may relasyon. Totoo na naabot ng Nangong Chenkyo ang pakikipagtulungan sa mga taong iyon sa Pok. Gusto ng magkabilang panig na mamatay ka. Sabi ng matanda, huminga ng malalim si Han Sanchen. Sarili niyang lola, na talagang ikinagulat niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sapat para guluhin siya. Gusto pa niyang harapin siya ng United Nations Killer Organization. Tila wala sa mga mata ni Nangong Chenkyo ang kanilang relasyon sa dugo.
The Wangs do not pose any threat to me. They should be very clear about this. Bakit nila gagamitin ang Wangs? Tanong ni Aaron. Nagulat din ako sa simula ng problemang ito. Kapag pinag-iisipan kong mabuti, ang layunin nila ay hindi lang para patayin ka, kundi para guluhin ang business community sa Yanjing. Tinatayang gusto nilang kunin ang pagkakataong ito upang kumita, o kahit na isama ang ari-arian ng ilang malalaking pamilya. Ito ang pare-parehong pamamaraan ng mga organisasyong mamamatay habang nilulutas ang kanilang mga layunin, mapakinabangan nila ang kanilang mga pang-ekonomiyang interes, hahanap sila ng paraan upang pagmamay-ari ang pag-aari ng target, ngunit sa pagkakataong ito, mas ambisyoso sila. Ipinaliwanag ng matanda na ito ang kanyang unilateral na hula, nang walang anumang batayan para sa pagsasaalang-alang, ngunit ito rin ang tanging posibilidad na naiisip niya. Ang pagkakaroon ng mga killer organization ay isang kumikitang negosyo, kaya hindi nakakagulat na mayroon silang ganoong ideya. Ngunit kapag nakaharap nila ang kaaway ng Aaron, sila ay tiyak na mabibigo. May pakinabang sa akin ang balita mo, pero hindi pa rin ako makikipagtulungan sa iyo, dahil ang halaga mo, sa paningin ko, ay walang kwenta. Sabi ni Aaron. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy ang Aaron, at bakit kailangan mong makipagtulungan sa akin? Kung gusto ng mga taong ito na harapin ako, naghahanap sila ng isang patay na dulo. Kailangan mo lamang na umupo sa bundok at panoorin ang labanan ng tigre. Hindi ba mas mabuti iyon? Umiling ang matanda at sinabing, hindi ko lang sila gustong mamatay. Gusto ko rin malaman kung bakit nila pinatay ang anak ko. Bakit pa? Hindi napigilan ni Han Sanchen na matawa at sinabing, mga mamamatay na organisasyon sila. Pinapatay nila ang anak mo dahil ginagawa nilang target ang anak mo. Sa mga salitang ito, biglang napagtanto ni Aaron na ang kanyang utak ay kadalasang umiikot ng napakabilis, at siya ay talagang mabagal sa bagay na ito. Halata namang ang paghihiganti ng matanda ay hindi lang para mamatay ang mga taong inorganisa ng mga pumatay, kundi ang hukayin ang mga amo sa likod niya. Kailangan niyang malaman kung sino ang bumili ng mga mamamatay tao noong mga taong iyon. Gusto kong malaman kung bakit nila tinutumbok ang aking anak. Sabi ng matanda, dapat ito ay kabilang sa pinakamataas na sikreto ng isang killer organization. Tulad ng alam mo, ang killer organization na ito ay wala sa China. Kung gusto mong malaman ang impormasyong ito, natatakot akong pumunta ka kay Pop. Aaron said, sa tulong mo, makakaalis na ako, sabi ng matanda. Umiling si Han Sanchen. Kapag ang Yanjing affair ay naayos na, siya ay pupunta kaagad sa Yuncheng, at pagkatapos ay mananatili sa Ivory sa bawat hakbang, upang maiwasan ang ilang hindi mabait na lalaki na hawakan si Su Yingxia. Paano siya magkakaroon ng oras para pumunta sa Poga? Sorry, hindi kita matutulungan. Mayroon akong mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Aaron walang awa na tumanggi. Para sa matanda, Aaron lang ang kanyang pagkakataon, o kahit na ang huling pagkakataon. Kung tutuusin, matanda na siya, at kung gaano siya katagal mabubuhay ay isang hindi kilalang numero. Kung hindi siya makapaghiganti sa limitadong panahon, kahit mamatay siya, hindi siya mamamatay. Aaron, please, help me. Kung hindi ko kailangan, hinding-hindi ko gagawin iyon. Sa pamamagitan nito, lumuhad ang matanda sa likod ng Aaron. Dekada ng pagkahumaling, hayaang isuko ng matanda ang lahat ng dignidad, hanggat kaya niyang maghiganti, handa siyang gawin ang lahat. Ang 3,000 pabalik sa matanda, ngunit ang kanyang matalas na pandama, ay maaaring ganap na pakiramdam ang matanda lumuhad, na gumagawa sa kanya ng ilang mga walang magawa. Hindi man niya pinansin ang matanda, matanda na siya kung tutuusin. Handa siyang lumuhad sa kanya, na nagpapakita na talagang umabot na siya sa yugto ng kawalan ng pag-asa. Sa kasong ito, kung tatanggi pa rin ang Aaron, ito ay magiging masyadong impersonal. Gayunpaman, hindi katanggap-tanggap para sa Aaron na iantala ang kanyang paglalakbay sa Yuncheng dahil sa mga hindi nauugnay na dahilan. Sa mundong ito, si Ivory lamang ang talagang kwalipikado para sa atensyon ng Aaron. Sa di kalayuan, nakita ni Zheng Xiao at ng kanyang assistant ang eksena, at pareho silang tulala. Boss, sino ang matandang ito? Bakit siya luluhod para sa Aaron? Tanong ng katulong kay Zheng Xiao. Huminga ng malalim si Zheng Xiaoshen at sinabing, sa panahon na hindi siya sa atin, isa siyang mabangis na tigre. Siya ay isang tao ng katanyagan sa Yanjing.
Sa kanyang mga unang taon, kwalipikado pa siyang takpan ang langit. Ngunit pagkatapos ng ilang aksidente, nagretiro siya. Aksidente? Anong aksidente? Curious na sabi ng assistant. Namatay ang kanyang anak. Ibinigay daw niya ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan upang ipaghiganti ang kanyang anak. Ilang taon na niyang sinusubukang ipaghiganti ang kanyang anak. Sabi ni Zheng Xiao, nagbubuntong hininga din ang puso niya. Sa oras na iyon, ang matanda ay isa ring tunay na lalaki ng sandaling iyon. Sino ang mag-aasam na luluhod siya sa isang bata sa kanyang mga susunod na taon? Gayunpaman, ito rin ay nagpapakita ng lakas ng Aaron. Kung hindi siya pinahahalagahan ng matanda, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Kaya, lumuhad siya sa Aaron, umaasang makakuha ng tulong ni Aaron. Sabi ng katulong, tumanggaw si Zheng Xiao at sinabing, nakakamangha ang performance ni Aaron sa Wuji Summit. Natagpuan niya ang Aaron ng walang ibang dahilan kundi paghihiganti. Kaya lang handa siyang magsanay ng ganito. Hindi ko inaasahan iyon. Bumantong hininga din ang katulong at sinabing, napakaraming pera niya. Bakit hindi na siya magkaroon ng bagong buhay? Kung ang isang tao ay namatay, hindi na siya muling mabubuhay. Buong buhay niya ang inilagay niya dito. Maraming tao ang hindi maintindihan ito, ngunit paano mararamdaman ng mga tagalabas ang tunay na pagmamahal sa dugo? Sabi ni Zheng Xiao, totoo iyon. Dapat ay ayaw tumulong ng Aaron. Let's go. This kind of picture is not suitable for us to continue watch. Tsaka kailangan mong pretuhin na parang hindi mo nakita. Kung kumalat man, in case of any accident, hindi kita matutulungan. Paalala ni Zheng Xiao sa kanyang katulong. Bagamat pareho silang may matinding kuryosidad sa kanilang mga puso, hindi nila ito itinuloy na tingnan. Si Zheng Xiao ay napakatalino sa bagay na ito. Pagkatapos ng mahabang panahon sa mundo, natural mong mauunawaan na mas marami kang alam, hindi gaanong mabuti ito para sa iyo. Aaron pabalik sa lumang tao, tono walang magawa sinabi, gamitin mo ang paraan na ito, ay pagpilit sa akin na sumang-ayon. Umiling ang matanda at sinabing, I dare not mean that. Sana lang ay pag-isipan mo ulit. Basta't malaman mo kung sino ang employer behind the scenes, I will give you any promise. Hindi kailangang mangako ni Han Sanchen. Kahit na anumang material sa mundo ay walang kahulugan kay Han Sanchen. Ngunit alam niyang kung aalis siya sa ganitong paraan, maaaring masira niya ang tanging pag-asa na natitira sa puso ng matanda. Napabuntong hininga, sinabi ni Aaron, kung may pagkakataon ka, tutulungan kitang suriin ang bagay na ito, ngunit huwag masyadong umasa. Hindi ako pupunta sa POC, at hindi ko sasayangin ang aking bakanteng oras, sa paksang ito. Tama na yan. Hindi umabant ang matanda kahit 1 pulgada. Nasiyahan siya sa garantiya ng Aaron. Hindi lumingon si Han Sanchen para tulungan ang matanda, ngunit umalis kaagad. Pagkaalis ni Aaron, bahagyang nanginginig na tumayo ang matanda. Bagamat hindi pa napagpasyahan ang paghihiganti para sa kanyang anak, nakikita na niya ngayon ang kahit katiting na pag-asa. Tutulungan kitang malutas ang gulo ng pamilya Wang. Kaya mong harapin ang killer organization ng buong puso. Nasabi ng matanda sa sarili na sa mga sandaling ito ay tuwid na ang kanyang baywang na para bang nabawi ang kanyang kabayanihan. Ang kakayahang magsabi ng mga ganoong bagay tungkol sa pamilya Wang ay nagpapakita rin na hindi siya simple. Nang bumalik si Aaron sa Longho Pavilion, si Shi Jing at ang kanyang mga kaklase ay nagtutulak pa rin ng mga tasa at nagpapalit ng mga tasa. Dahil napakalaki ng Longho Pavilion, nakahanap ang Aaron ng isang tahimik na sulok upang makapagpahinga, at hindi nang ahas na lumabas para mamasyal, dahil sa takot na magdulot ito sa kanya ng hindi kinakailangang problema. Ngayon lang, kung hindi ako naging idol, hindi ko nakilala ang matanda. Habang nakapikit si Aaron, bigla niyang naramdaman ang isang taong papalapit, at nakikinig sa mga yabag, dapat ay naka-high heels ang kausap. Huwag buksan ang iyong mga mata. Alam ng Aaron kung sino ito. Aaron, sumigaw si Lin Fang kay Aaron. Ngayon lang siya lumuhad para humingi ng tawad, ngunit hindi nito nailigtas ang sitwasyon. Kinamumuhian pa ni Lin Fang ang Aaron. Ngunit kapag huminahon na siya, alam niyang walang silbi ang galit, at sa kanyang kakayahan, imposibleng ipaghiganti ang Aaron. Ang isang tawag sa telepono ay madaling makaistorbo sa higit sa 10 tao sa listahan ng kayamanan sa mundo. Paanong ang isang babaeng tulad niya, na itinuturing na isang laruan,
ay magiging kwalipikadong harapin ang Aaron, dapat mong malaman na hindi kita matutulungan. Kung tutuusin, ang iyong posisyon sa isip ng mga taong iyon ay mapagkumbaba. Hindi bumukas ang Aaron matanihan, sabi ng liwanag. Natural na may pakiramdam si Lin Fang tungkol dito. Ang lahat ng ito na natamo niya kapalit ng kanyang katawan ay tiyak na imposibleng mapansin. Si Ben ay isang laruan, sabi ni Lin Fang. Ano ang pinakamura para sa mayayaman, alam mo ba? Tanong ni Aaron, babae. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Lin Fang, ito ang kanyang personal na karanasan, dahil nakita niya ang napakaraming damdamin batay sa pera kung gaano kakumbaba. Ang mga babaeng gustong magpakasal sa isang mayamang pamilya, sa huli ay naging mga laruan, at sa wakas, sisipain, ito ang performance ng mura, parang may self-knowledge ka pa. Hindi ko man alam ang sama ng loob sa pagitan mo at ng aking ina, sa aking paningin, hindi ka kwalipikadong ikumpara sa kanya. Iba ang mundo mo at iba ang paraan ng pamumuhay mo. Kung ayaw mong magpakitang gilas ngayon, hindi ka haantong sa ganito, sabi ni Aaron. Nagsisi na si Lin Fanggang. Naisip niya na mas maganda kung hindi na lang siya sumama sa reunion. Sayang naman at walang gamot sa panghihinayang sa mundo, oo alam ko. Mali ako, kaya sana magkaroon ako ng pagkakataon na mapatawad, sabi ni Lin Fang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!